Sampu-sampung taon akong hindi tinawagan ng aking anak, ngunit nang malaman niyang nanalo ako ng 400 milyon sa lottery, bigla siyang sumulpot sa aking pintuan, humihingi ng tawad. Malamig ko siyang inanyayahan sa aking opisina. Nang buksan ko ang safe, biglang nagdilim ang aking paningin. Napahawak ako sa aking dibdib at bumagsak sa sahig. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Tumunog ang doorbell ng 9:30 ng umaga ng Martes, habang nagsasalin ako ng aking pangalawang tasa ng kape. Ninanamnam ko ang katahimikan, ang uri ng payapang umaga ng Oktubre na nagpapatunay na sulit ang bawat sentimong inipon ko para sa aking pagreretiro. Sa loob ng 40 taon ng pagtitig sa mga spreadsheet, may kakaibang katangian ang mga umaga sa Quezon City, isang maalinsangang init na hindi kasing tindi ng tag-araw. Wala akong inaasahang bisita. Sa edad na 67, hindi na gaanong abala ang aking social calendar. Nang buksan ko ang pinto, halos mabitawan ko ang aking tasa. Si Sofia ay nakatayo sa aking beranda. Ang anak kong si Sofia, na 10 taon ko nang hindi nakikita o nakakausap, walang tawag, walang birthday card, wala. At ngayon, narito siya, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, ang kanyang asawang si Lito, na nakatago sa likuran niya na nakapamulsa, at isang dalagita na halos hindi ko na makilala, na nakasandal sa rehas ng beranda, nakatitig sa kanyang telepono. Dad, halos mabulunan si Sofia. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Sandali akong natigilan, sinusubukan ng utak kong accountant na kalkulahin ang posibilidad na mangyari ito. 10 taon ng katahimikan at bigla siyang susulpot sa isang ordinaryong Martes. Hindi tugma ang mga numero. Sofia, pinanatili kong neutral ang aking boses. Hindi kita inaasahan. Alam ko po. Alam ko po, pero matagal ko na pong pinag-isipan. Nagmuni-muni po ako at napagtanto ko kung gaano ako nagkamali. Kung gaano kami nagkamali. Itinuro niya si Lito na nagawang tumango. Pwede po ba kaming pumasok? Kailangan ko pong magpaliwanag. Dapat ay isinara ko na ang pinto. Bawat instinct na hinasa ko sa loob ng maraming dekada ng pag-audit sa maliliit na negosyo at pagtukoy ng mga irregularidad sa pananalapi ay sumisigaw na mayroong mali. Pero anak ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Tuloy kayo, sabi ko, tumabi ako. Pumasok sila sa sala. Si Queenie, ang aking apo, na 8 taong gulang noong huli ko siyang makita, ay hindi man lang tumingala mula sa kanyang telepono. Pinagmasdan ni Lito ang aking bahay na para bang tinatantya ang halaga ng aking mga kasangkapan. Umupo si Sofia sa aking sopa, pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang tisyong dala-dala niya. Pinaghanda ang luha. Interesante. Dad, hindi ko po alam kung saan magsisimula, simula niya. Ang kanyang boses ay mayroong ensayadong tono na narinig ko na ng libu-libong beses mula sa mga may-ari ng negosyo na sinusubukang ipaliwanag ang mga nawawalang resibo. Pagkatapos ni Mom, pagkatapos ng lahat ng nangyari, galit po ako. Sinisi ko po kayo sa mga bagay na hindi nyo naman kasalanan. Nakapagsabi po ako ng mga masasakit na salita. Natatandaan ko bawat salita ng aming huling pag-uusap, kung saan inakusahan niya akong dahilan ng pag-alis ng kanyang ina, na ako ay malamig at malayo, na mas mahalaga sa akin ang mga numero kaysa sa mga tao. Ang kabalintunaan ay iniwan ako ng kanyang ina para sa ibang lalaki, ngunit kailangan ni Sofia ng masisisi, at ako ang pinakamadali. Sa mga taong lumipas, pinagsisihan ko ang araw na yon, pagpapatuloy ni Sofia. Namimiss ko po kayo, namimiss ko po kung anong mayroon tayo. Sumandal si Lito sa aking bookshelf, ang kanyang mga daliri ay tumatambol sa kahoy, tila naiinip. Si Queenie ay humikab, hindi man lang nagkunwaring nagmamalasakit sa emosyonal na pagkikitang nagaganap sa kanyang harapan. Malaking pagbabago yan, sabi ko, umupo sa aking armchair sa tapat niya. 10 taon ay mahabang panahon. Alam ko po. Alam ko po. Pero nagbabago ang mga tao, Dad. Nagbago na po ako. Nagbago na kami. Inabot niya ang kamay ni Lito at hinila ito para umupo sa tabi niya. Gusto po naming maging pamilya ulit. Gusto po naming makilala ni Queenie ang kanyang lolo. Tumingin si Queenie nang marinig ang kanyang pangalan, umirap, at bumalik sa kanyang telepono. Ano ang nag-udyok sa'yo na gawin ito ngayon? Tanong ko. Bakit ngayon? Sandaling kumislap ang mga mata ni Sofia patungo kay Lito. Mahalaga pa po ba yon? Nandito na po ako ngayon. Nandito na kami ngayon.
Hindi po ba yun ang mahalaga? Mahalaga ang tiyempo sa aking karanasan, sabi ko. Sa accounting, lahat ay tungkol sa tiyempo. Suminghal si Lito. Numero pa rin ang iniisip ha, Francisco. May mga bagay talagang hindi nagbabago. Ayan na. Ang paghamak na hindi man lang niya sinubukang itago. Kahit noong nag-uusap pa kami ni Sofia, laging tiningnan ako ni Lito bilang isang hadlang, isang mapanghusgang matanda na hindi pinahahalagahan ang kanyang mga get-rich-quick scheme at ang kanyang ugali na umutang ng pera mula sa ipon ni Sofia. May mga bagay na hindi dapat magbago, sagot ko, pinapanatiling kaaya-aya ang aking tono. Mga prinsipyo halimbawa. Binigyan ni Sofia si Lito ng isang babalang tingin. Hindi tayo nandito para mag-away. Nandito tayo para magkabalikan, para magsimula ulit. Magsimula ulit, ulit ko. Maganda pakinggan ang mga salitang iyon. Masyadong maganda, masyadong kumbinyente. Nag-usap kami ng halos 30 minuto pa. Nagbahagi si Sofia ng maingat na piniling mga kwento tungkol sa paaralan ni Queenie, sa pinakabagong negosyo ni Lito, tungkol sa kanilang buhay. Tinanong niya ang tungkol sa akin na may tila tunay na interes, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala sa silid na para bang may hinahanap. Nang sa wakas ay tumayo sila para umalis, niyakap ako ni Sofia. Pakiramdam ko'y mekanikal, isinadula. Babalik kami sa lalong madaling panahon, pangako niya. Siguro sa weekend. Siguro, sabi ko. Pinanood ko silang maglakad patungo sa kanilang sasakyan, isang mas bagong modelo ng sedan na mukhang mahal para sa isang taong sinasabi ni Lito na naghihirap sa pinansyal. Sumakay si Queenie sa likod ng walang imik. Lumingon si Lito sa aking bahay bago sumakay sa driver's seat, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Isinara ko ang pinto at tumayo sa aking pasilyo, malamig na ang kape sa aking kamay. Mayroong talagang mali. Pagkatapos ng 4 na dekada ng paghahanap ng mga pagkakaiba sa mga financial records, nagkakaroon ka ng pakiramdam kung kailan hindi tumutugma ang mga numero sa kwento. At ang kwento ni Sofia ay mas maraming butas kaysa sa isang balance sheet ng isang naluluging restaurant. Ang tanong ay, ano talaga ang habol niya? Ginugol ko ang gabi sa aking study, ang silid kung saan ko binuo ang aking consulting practice bago magretiro, kung saan ko tinuruan ang aking sarili na maghanap ng mga pattern sa kaguluhan. Ang ilaw ng desk lamp ay lumikha ng mahahabang anino sa aking mga bookshelf, at nakaupo ako roon na inuulit sa aking isipan ang pag-uusap kanina, na parabang sinusuri ko ang isang audit file. May isang sinabi si Sofia na bumabagabag sa akin. Hindi ang paghingi ng tawad na halatang ensayado. Hindi, ito ay isang mas maliit na bagay, isang pariralang ginamit niya, pagkatapos ng lahat ng nagbago para sa inyo. Ano ang nagbago para sa akin? Ang buhay ko ay eksaktong pareho sa nakalipas na 5 taon. Parehong bahay, parehong routine, parehong maingat na pamamahala sa aking pensyon at mga ipon. Walang nagbago maliban kung iniisip niyang may nagbago. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang aking call log, naghahanap ng anumang hindi pangkaraniwan. At naroon nga, isang tawag mula kalagitnaan ng Setyembre, halos 1 buwan na ang nakalipas. Unknown number. Sinagot ko ito dahil paminsan-minsan ay may tumatawag pa ring mga dating kliyente. Ang babae sa linya ay nagpakilala bilang si Raquel, sinabing kaibigan daw ng pamilya. Nalito ako dahil wala akong kilalang Raquel, ngunit mabait naman siya, tinanong kung kumusta na ako, at binanggit ang tungkol sa kung gaano ako kaswerte kamakailan. Naaalala ko na ngayon ang kanyang eksaktong mga salita. Nabalitaan ko po ang malaking swerte niyo sa mga tiket. Siguradong tuwang-tuwa kayo. Akala ko ay nagkamali lang siya ng tinawagan at magalang na tinapos ang tawag, ngunit ngayon, habang iniisip ko ito, nagtataka ako kung iyon ba ay isang pangingisda, isang taong sumusubok na kumpirmahin ang isang bagay tungkol sa akin. Tapos noong nakaraang linggo, nasa bayan ako, palabas ng bangko kung saan ako nag-set up ng automatic payments para sa aking homeowner's insurance. Habang naglalakad ako papunta sa aking sasakyan, napansin ko ang isang sasakyan na pamilyar, isang dark blue na sedan tulad ng kay Lito na nakaparada sa kabilang kalye. Nang direkta akong tumingin dito, mabilis itong umalis. Noon, binaliwala ko lang. Malaking syudad ang Quezon City, maraming dark blue na sedan. Ngunit ngayon, bumangon ako at naglakad-lakad sa aking study. Ang aking isipan ay gumagana sa mga posibilidad tulad ng pag-analisa nito sa mga tax return. Dumating si Sofia pagkatapos ng 10 taon.
May tumawag na nagtatanong tungkol sa mga tiket at swerte. Ang sasakyan ni Lito malapit sa aking bangko. Ang mga mata ni Sofia na sinusuri ang aking bahay na parabang iniimbentaryo ito. May hinahanap sila. O iniisip nilang mayroon akong isang bagay. Pero ano? Umupo ako ulit at binuksan ang aking laptop, tiningnan ang aking mga bank account, ang aking investment portfolio, ang aking retirement funds. Lahat ay nasa tamang lugar, simple ngunit komportable. Walang nagbago. Walang hindi inaasahang deposito, walang bigla ang yaman, walang panalo sa lottery o mana. Ngunit si Sofia ay tila kumbinsido na may nagbago sa akin. Sapat na kumbinsido para basagin ang 10 taon ng katahimikan at magpakita na may pag-arte na karapat-dapat sa isang teleserye. Ang matalinong hakbang ay maghintay, mag-obserba, hayaan silang gumawa ng susunod na galaw at ilantad ang kanilang mga baraha. Iyon ang ipapayo ko sa isang kliyente na nahaharap sa isang potensyal na sitwasyon ng pandaraya. Huwag magpanik. Magkalap ng impormasyon, idokumento ang lahat. Kumuha ako ng isang legal pad at nagsimulang gumawa ng mga tala. Petsa ng pagbisita ni Sofia ang kanyang eksaktong mga salita, ang kilos ni Lito, ang kawalan ng interes ni Queenie, ang tawag mula kay Raquel noong Setyembre, ang sasakyan malapit sa bangko. Isinulat ko ang lahat ng aking natatandaan, nilalagyan ng timestamp ang bawat insidente. Kung ito ay isang panloloko at sinasabi ng aking kutob na ito nga, babalik sila. Ang mga taong nanloloko ay laging bumabalik. Bawat pagbisita ay idinisenyo para magtayo ng tiwala, para mapalapit sa anumang kanilang habol. Ang pangako ni Sofia na bibisita ulit sa weekend ay hindi dahil sa pagmamahal. Ito ay estratehiya. Bandang hating gabi, nakahiga ako sa kama, nakatitig sa ceiling fan, na dahan-dahang umiikot sa itaas ko. Ang gabi ay tahimik maliban sa paminsan-minsang sasakyan na dumadaan sa labas. Hindi mapakali ang aking isipan. Ginugol ko ang buong karera ko sa pagprotekta sa mga tao mula sa mga pagkakamali sa pananalapi, mula sa pandaraya, mula sa kanilang sariling masasamang desisyon. Nakabuo ako ng reputasyon sa pagiging masusi, sa pagiging mapanuri, sa pagiging taong nagtatanong ng mga hindi komportableng tanong na naglalantad ng katotohanan. Ngunit nabigo akong protektahan ang sarili kong kasal. Masyado akong nakatuon sa trabaho, sa pagbuo ng seguridad para sa hinaharap, na hindi ko napansin ang paglayo ng aking asawa hanggang sa siya ay umalis na. Sinisi ako ni Sofia para doon, at marahil ay may bahagyang katwiran siya. Masyado akong magaling sa pagtingin ng mga pattern sa mga numero at napakabulag sa mga pattern sa mga tao. Hindi sa pagkakataong ito. Anuman ang pinaplano ni Sofia at Lito, anuman ang iniisip nilang mayroon ako o maibibigay ko sa kanila, hindi ako magiging isang madaling biktima. Ginugol ko ang 40 taon sa pag-aaral kung paano matukoy ang panlilinlang sa mga financial records. Oras na para gamitin ang mga kasanayang iyon sa sarili kong pamilya. Kung gusto nilang maglaro, napili nila ang maling accountant. Pinikit ko ang aking mga mata, pinaplano na ang aking mga susunod na hakbang. Una, kailangan kong maunawaan kung ano ang kanilang pinaniniwalaan tungkol sa akin. Pagkatapos, kailangan kong maunawaan kung bakit nila ito pinaniniwalaan. At sa huli, kailangan kong magpasya kung ano ang gagawin tungkol dito. Ang huling naisip ko bago ako makatulog ay simple lang. Kung ito ay manipulasyon, magkakamali sila. Lahat ay nagkakamali. At kapag nangyari yon, handa ako. Kinaumagahan, maaga akong nagising at nagpasyang makakatulong ang paglalakad para luminaw ang aking isipan. Ang mga umaga sa Quezon City tuwing Oktubre ay perpekto para doon. Sapat na malamig para makapag-isip ng malinaw, sapat na mainit para maging kaaya-aya. Halos hindi pa ako nakakarating sa dulo ng aking driveway nang makita ko si Mang Alan, ang aking kapitbahay sa tapat, na nagdidilig ng kanyang damuhan. Mabait si Mang Alan. Retiradong kartero na halos kaedad ko. Ang uri ng kapitbahay na nagbabantay ng hindi tsismoso. Nagbabasyan kami, nag-uusap tungkol sa panahon, nagrereklamo tungkol sa amilyar, mga normal na usapan ng magkapitbahay. Francisco, tawag niya, pinatay ang kanyang host. Buti naman at nakalabas ka. Hindi pwedeng laging nakakulong sa loob, sabi ko, lumapit. Ang ganda ng umaga. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa pantalon. Teka, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung mahalaga, pero naisip kong sabihin ko na rin. Mayroong isang bagay sa kanyang tono na nakakuha ng aking atensyon. Ano yon?
Noong nakaraang linggo, Martes yata, nakita ko ang anak mo at ang asawa niya sa bahay mo. Wala ka yata. Wala ang sasakyan mo. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Noong nakaraang Martes, nasa bayan ako, nakipagkita sa aking financial advisor tungkol sa pag-roll over ng ilang certificates of deposit. Halos buong hapon inabot ang appointment. Nandoon lang sila, tanong ko. Mukhang sumisilip sa mga bintana mo. Nakatayo mismo sa beranda mo, nakatakip ang mga kamay sa salamin, sumisilip sa loob. Ang asawa niya ay nasa telepono, may pinapakita sa anak mo sa screen. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Ang kape na ininom ko kanina ay biglang bumigat sa aking tiyan. Narinig mo ba kung ano ang sinasabi nila? Hindi masyado. Nasa garahe ako, nag-aayos ng mga kahon. Pero nang pabalik na sila sa kanilang sasakyan, narinig ko ang asawa niya, si Lito ba yon, na may kausap sa telepono. Malakas ang boses niya kaya narinig ko ang ilang salita. May sinabi siyang tungkol sa matandang hangal at malaking pera. Tila hindi komportable si Mang Alan. Tingnan mo, ayokong magdulot ng gulo. Akala ko alam mong darating sila. Alam mo na, mga usaping pampamilya. Pero kahapon, nang dumating ang anak mo at mukha kang talagang nagulat, naisip kong dapat ko sigurong sabihin ito. Nagpapasalamat ako na sinabi mo, Alan. Talaga. Salamat. May problema ba sila? Kailangan ng pera o ano? Parang ganoon na nga, sabi ko, nagawa kong umiti kahit hindi ko nararamdaman. Tinapos ko ang aking paglalakad na lutang ang isip, tumatakbo ang utak ko. Minamanmanan ni na Sofia at Lito ang aking bahay, ano ang hinahanap? Ebidensya ng kayamanan, tinitingnan kung nasa bahay ako. At yung tawag sa telepono, ang matandang hangal at malaking pera. Pagbalik ko sa loob, nagtimpla ulit ako ng kape at umupo sa aking mesa sa kusina, pinipilit ang sarili kong mag-isip ng sunod-sunod, binubuo ang timeline na parang isang audit trail. Tapos may naalala pa ako. Huling bahagi ng Setyembre, mga 3 linggo na ang nakalipas, nasa bangko ako, hindi sa main branch kung saan ako madalas magtransaksyon, kundi sa isang mas maliit na branch malapit sa grocery. Nakatayo ako sa counter nang tanungin ako ng teller, isang dalagang nagngangalang Maria, ng isang kakaibang tanong. Elra Collins, nagpalit po ba kayo ng contact information kamakailan? Hindi, sabi ko, bakit? May tumawag po kasi kahapon na sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa account nyo. Nagpakilala po silang pamilya. Anak nyo raw po, pero hindi tugma ang numerong pinantawag nila sa records namin, at nang tanungin namin ng mga security question, hindi nila masagot ng tama. Nakaramdam ako ng kaba noon. Anong klaseng impormasyon ang gusto nilang malaman? Mga balanse sa account, mga huling transaksyon, mga ganoong bagay. Standard na pangingisda lang po siguro. Wala po kaming ibinigay na impormasyon, syempre. Hindi po kami nagbibigay ng walang tamang beripikasyon, pero gusto ko lang pong ipaalam sa inyo para kung gusto nyong magdagdag ng extra security sa inyong account. Nagpasalamat ako sa kanya at agad na nagdagdag ng verbal password sa aking mga account, isang dagdag na proteksyon na nangangailangan sa sinumang tumatawag tungkol sa aking mga account na magbigay ng isang partikular na parirala. Noon, inakala kong isa lang itong random na scammer na nakuha ang pangalan ko. Pero hindi pala ito random, hindi ba? Si Sofia o si Lito, malamang si Lito, ang sumubok na i-access ang aking mga bank account. Sinusuri nila ang aking sitwasyong pinansyal, naghahanda para sa isang bagay. Kinuha ko ulit ang aking legal pad at idinagdag ang mga bagong detalyeng ito sa aking mga tala, gumuguhit ng mga linya na nagkokonekta sa mga pangyayari, ang obserbasyon ni Mang Alan tungkol sa pagsilip sa bintana, ang babala ni Maria tungkol sa tawag sa telepono. Ang pattern ay nagiging mas malinaw at mas pangit sa bawat piraso ng impormasyon. Iniimbestigahan nila ako, minamanmanan ang aking bahay, sinusubukang i-access ang aking mga bank record, lahat bago sila magpakita na may kasamang madamdaming pagbabalikan. Hindi ito isang biglaang desisyon na makipag-ayos. Ito ay pinagplanuhan, kinakalkula. Pero bakit? Ano ang iniisip nilang mayroon ako? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na pagdaanan ang lahat ng ito? Kailangan ko ng mga sagot at kailangan kong maunawaan kung ano ang kanilang pinaniniwalaan bago ko malaman kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Dahil isang bagay ang nagiging malinaw na malinaw. May partikular na hinahanap sina Sofia at Lito. At anuman yon, kumbinsido silang nasa akin ito.
Tumawag si Sofia ng hapong iyon habang sinusuri ko ang aking mga tala. Dad, sana po hindi ako nakakabala. Hindi naman, pagsisinungaling ko. Iniisip ko po sana kung pwedeng pumunta kami ni Lito bukas. Alam ko pong kakakita lang natin, pero gusto ko po talagang makipag-usap pa. Masinsinan po, alam nyo na, nang walang kasamang bata. Tayo-tayo lang pong mga matatanda. Masinsinan, tama. Mas mukhang wallet to wallet. Sige, sabi ko. Pwede bukas. Talaga po. Halos magulat siya sa tunog. Ang galing naman po. Mga 2:00 po. Ayos lang ang 2:00. Sige po. Magkita po tayo. Love you, Dad. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makasagot, na marahil ay mas mabuti dahil baka mabulunan lang ako sa mga salitang sasabihin ko. Dumating sila ng eksaktong 2:00 kinabukasan. Oktubre 17. Ginugol ko ang umaga sa paghahanda, mental na pinag-iisipan ang mga tanong, mga patibong na gusto kong itakda. Kung pera ang habol nila, sa huli ay kailangan nilang ilantad ang kanilang mga baraha. Salamat po sa pagtanggap sa amin, sabi ni Sofia habang pinapapasok ko sila. Nakasuot siya ng bestida ngayon, mas maayos tingnan. Si Lito naman ay nagpalit ng kanyang karaniwang shirt para sa isang button down. Nagbihis sila para sa isang bagay. Umupo kami sa sala. Inalok ko sila ng kape na tinanggap nila. Nag-usap kami tungkol sa panahon, sa trapiko, sa mga walang kwentang bagay. Pinagmasdan ko silang dalawa ng mabuti, napansin kung paano gumagala ang mga mata ni Sofia sa silid, kung paano nanginginig ang binti ni Lito sa halos hindi mapigilang enerhiya. Pagkatapos mga 20 minuto, tumikhim si Lito. Francisco, magiging tapat na ako sa'yo. Medyo mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Ang ekonomiya, alam mo na, medyo tinamaan ang negosyo ko. Alam ko na ang negosyo ni Lito ay karaniwang kung anumang get-rich-quick scheme ang natuklasan niya sa buwang iyon. Ang huling narinig ko, nagbebenta siya ng mga supplement online. Bago yon, day trading. Nakalulungkot yan, sabi ko ng neutral. At habang lumalaki si Queenie, patuloy na dumarami ang gastos. Pribadong paaralan, mga aktibidad. Alam mo na yan. Hindi ko talaga alam. Noong lumalaki si Sofia, sa pampublikong paaralan siya nag-aral at ayos lang kami. Pero tumango na lang ako. Sumingit si Sofia, mainit ang kanyang boses. Ang sinusubukang sabihin ni Lito ay kailangan po talaga namin ng tulong. Pamilya na nagtutulungan, alam nyo na. At iniisip po namin na baka may paraan para magtulungan tayo. Magtulungan? Paano? Well, tumingin siya kay Lito. Retirado na po kayo, mag-isang nakatira sa malaking bahay na ito. Siguradong malungkot kung minsan. Baka magastos din i-maintain. Heto na. Kinakaya ko naman, sabi ko. Tama po. Pero isipin niyo kung mas madalas kaming nandito. Pwedeng tumulong si Queenie sa mga gawain sa hardin. Magaling si Lito sa mga pagkukumpuni. Pwede po kaming nandito para sa inyo, Dad. Para siguraduhin hindi kayo nag-iisa. Kapalit ng pera, hindi niya sinabi, pero nakabitin ito sa hangin sa pagitan namin. Mapagbigay na alok yan, sabi ko, pinapanatiling kaaya-ayaang. Aking tono. Pag-iisipan ko. Mukhang nadismaya si Lito, ngunit hinawakan siya ni Sofia sa braso. Siyempre po. Maglaan po kayo ng sapat na panahon. Gusto lang po naming malaman nyo na nandito kami para sa inyo. Ano man ang kailangan nyo. Ano man ang kailangan ko. Nakakatuwa. Pagkaalis nila, umupo ako sa aking study at idinagdag ang engkwentrong ito sa aking timeline. Malinaw na ang pattern ngayon. Palapit na sila, nagiging mas matapang, ngunit hindi pa rin nila sinasabi kung ano talaga ang gusto nila. Sinusubukan nila ako, tinitingnan kung gaano ako ka-receptive. Tapos may naalala pa akong isa. 2 linggo na ang nakalipas, unang bahagi ng Oktubre, nasa grocery ako. Ang cashier, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Patricia, ay may nabanggit na kakaiba habang binabasa ang aking mga pinamili. Collins, may kakaibang sitwasyon po noong isang araw. May isang dalaga pong pumasok, nagpakita ng litrato sa telepono niya, tinanong kung nakita ko kayong bumibili ng champagne o nagdiriwang ng anumang espesyal kamakailan. Isang dalaga, tanong ko kahit na alam ko na. Opo, blonde, maganda, mga 35 siguro.
Sabi niya anak niyo raw pero hindi raw niya matandaan kung may nabanggit kayong importante. Gusto lang daw niyang siguraduhin na hindi niya nakalimutan ang isang birthday o anibersaryo. Kumunot ang noo ni Patricia. Sinabi ko po sa kanya na hindi ko sinusubaybayan kung ano ang binibili ng mga customer, at saka, wala naman akong pakialam doon. Nagpasalamat ako kay Patricia sa kanyang pagiging maingat. Ngayon, lahat ay may saysay. Sinusuri nila kung may ipinagdiriwang ako, isang bigla ang yaman, isang panalo sa lottery, isang bigla ang pagbabago sa pananalapi. Pero bakit nila isipin yon? Saan nanggaling ang ideyang ito? Kailangan ko ng profesional na tulong. Isang taong mas malalim ang kayang imbestigahan kaysa sa akin, na kayang alamin kung ano talaga ang alam o iniisip nina Sofia at Lito. Binuksan ko ang aking laptop at naghanap ng mga private investigator sa Quezon City. Nakahanap ako ng isa na may magagandang review. Si Jack Morales, dating detective ng NICI, ngayon ay may sariling firm. Nangangako ang kanyang website ng pagiging maingat at mga resulta. Tumawag ako sa kanyang opisina at nag-iwan ng mensahe na nagpapaliwanag na kailangan ko ng tulong sa isang usaping pampamilya. Walang iligal, pangangalap lang ng impormasyon. Tumawag siya pabalik sa loob ng isang oras. Mr. Collins, si Jack Morales po ito. Nakuha ko ang mensahe nyo. Kailan po kayo pwedeng pumunta? Bukas ng umaga, masyado po bang maaga? Perpekto po ang bukas. 9:00 ng umaga, pwede po ba sa inyo? Pupunta ako. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, napagtanto kong may nagbago sa akin. 2 araw na ang nakalipas, nalilito at nasasaktan ako sa biglaang pagbabalik ni Sofia. Kahapon, galit ako sa pagkakatuklas ng kanilang paniniktik. Ngayong gabi, iba na ako. Kalkulado, nakatuon, handa. Gusto nilang maglaro. CJ. Pero may nakalimutan silang importante. Ginugol ko ang 40 taon sa paghahanap ng perang sinusubukang itago ng mga tao, sa pagtukoy ng pandaraya, sa pagsunod sa mga paper trail na akala ng iba ay nakabaon na. Magaling ako rito, matyaga, sistematiko. Kung nanloloko sina Sofia at Lito, malalaman nilang napili nila ang maling biktima. Dahil hindi lang ako tumutukoy ng mga problema, idinodokumento ko ang mga ito, pinapatunayan, at kapag tama na ang panahon, sinisigurado kong may mga kahihinatnan. Bukas, sisimulan kong buuin ang aking kaso. At kapag nasa akin na ang lahat ng piraso, kapag naiintindihan ko na ng eksakto kung ano ang habol nila at bakit, ipapakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari kapag sinubukan mong manipulahin ang isang taong ginugol ang buong buhay niya sa pagtingin sa likod ng manipulasyon. Hindi ako napangiti sa isiping iyon, pero nakatulong ito para makatulog ako. Ang opisina ni Jack Morales ay eksakto sa inaasahan ko mula sa isang dating pulis na naging private investigator, praktikal, walang arte, may mga sertipiko sa pader at bahagyang amoy ng kape. Tinawagan ko siya kahapon, at heto ako ngayon, umaga ng Oktubre 18, nakaupo sa tapat niya sa kanyang mesa. Mr. Collins, sabi niya, inilapit sa akin ang isang Manila folder. Nasa akin na ang mga sagot at interesante sila. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may mga printout ng text messages, mga larawan ni Lito sa isang lugar na mukhang bar, at mga sulat kamay na tala sa malinis na block letters ni Jack. Naging abala ang manugang mo, sabi ni Jack. Ipinagkakalat niya sa sinumang makikinig na nanalo ka raw sa lottery. 400 milyon para maging eksakto. Nanikip ang aking sikmura. Pero hindi. Alam ko yan. Alam mo yan. Pero si Lito, hindi niya alam. Sumandal si Jack sa kanyang upuan. Heto ang nangyari. Mga 6 na linggo na ang nakalipas, isang lalaking nagngangalang Frank Cruz, nakatira 2 kanto mula sa iyo, halos kaedad mo, may puting buhok tulad mo, ay nanalo ng 2.5 milyon sa lottery. Maliit na panalo kung tutuusin. Binili niya ang tiket sa isang lotto outlet sa may kanto. Hindi pa ako nakapunta sa lotto outlet na yon, sabi ko. Tama. Pero may kaibigan si Lito na nagtatrabaho doon, si Danny Martinez. Maraming matatandang customer si Danny na bumibili ng tiket. Isang araw, nag-inuman sila ni Lito, nabanggit niya itong matandang tumama, inilarawan bilang matangkad, may puting buhok, nagmamaneho ng madilim na pickup truck. Tinanong ni Lito kung naaalala niya ang pangalan. Sabi ni Danny, parang Collins yata. Ang mga piraso ay nagkakatugma na. Nalito siya sa akin at sa Cruz na to. Eksakto. Pero heto pa.
Ang mas maganda. Tinapik ni Jack ang isa pang pahina. Hindi lang 2.5 milyon ang narinig ni Lito. Sa tsismisan sa inuman, at nasubaybayan ko ito sa 3 source, lumobo ang numero. Nang marinig ito ni Lito sa pangatlong pagkakataon, naging 400 milyon na ito. At handa na siyang maniwala dahil desperado siya. May utang siya sa mga taong questionable. Magkano? 2.35 milyon. Utang sa sugal, karamihan ay masamang investment sa crypto. May mga taong naniningil sa kanya at hindi sa magandang paraan. Naglabas si Jack ng isa pang litrato. Si Lito na nakikipagkita sa 2 lalaki sa labas ng isang restaurant, mukhang hindi komportable. Ang mga ginoong ito ay hindi ang tipo na pasensyoso. Kaya yun pala. Narinig ni Lito ang isang chismis, nagpadalos-dalos sa konklusyon, nakita ako bilang kanyang kaligtasan, at si Sofia, ang sarili kong anak, ay sumama sa kanya. 10 taon ng katahimikan, at nagpakita siya dahil akala niya ay nagtatago ako ng milyon-milyon. Meron pa. Sabi ni Jack, nag-research ang anak mo tungkol sa iyo online. Nalaman niya ang tungkol sa iyong consulting work, nakita niyang komportable ka. Kinumbinsi niya ang sarili niyang totoo siguro ang chismis. Bakit ka pa magiging tahimik tungkol dito? Ang kabalintunaan ay nakakatawa sana kung hindi ito napakasakit. Kailangan kong idokumento ang lahat, sabi ko. Bawat pag-uusap ni Lito, bawat taong nakarinig ng chismis, lahat. Bahagyang umiti si Jack. Nagawa ko na. Nasa folder na lahat. Mga petsa, oras, mga saksi. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng Oktubre 18 at buong Oktubre 19 sa pagbabasa ng ulat ni Jack, paggawa ng mga tala, pagbuo ng isang plano. Ang accountant sa akin ay humanga sa pagiging masusi. Bawat pahayag ay may source, bawat timeline ay beripikado. Hapon ng Oktubre 20, tumunog ang aking telepono. Si Sofia. Dad, pwede po ba akong pumunta ngayon? Ako lang po muna. May gusto po talaga akong pag-usapan na importante. Siyempre, sabi ko, nilagyan ng init ang aking boses na hindi ko nararamdaman. Punta ka mga 4:00. Dumating siya na suot ang kinikilala kong seryosong damit niya, ang ginagamit niya dati sa mga job interview. Ito ang kanyang negotiation costume. Umupo kami sa sala. Tumatanggap siya ng tsaa. Dad, magiging tapat na po ako sa inyo, simula niya. May mga nagbago po para sa inyo kamakailan, hindi po ba? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, ang buhay ay may paraan para magdala ng mga oportunidad, mga hindi inaasahang biyaya. Lumapit siya. At sa tingin ko po, kapag dumarating ang mga biyayang iyon, dapat po itong ibahagi sa pamilya. Hindi po ba? Hinayaan kong manatili ang katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos, na para bang hindi ko mapigilan ang sarili ko, sinabi ko, minsan dumarating ang swerte kapag hindi mo inaasahan. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Talagang nagliwanag na parang isang slot machine na tumama sa jackpot. Eksakto po yan ang ibig kong sabihin, sabi niya, sinusubukang pigilan ang kanyang tuwa. At dapat magdiwang ang pamilya ng sama-sama, suportahan ang isa't isa, marahil ay tulungan pa ang isa't isa sa mga hamon. Anong klaseng mga hamon? Well, nagkaroon po ng ilang problema ang negosyo ni Lito. Walang hindi namin kayang hawakan, pero mas madali po sana kung may suporta kami. Suportang pinansyal mula sa pamilya. Heto na ang paghingi. Tumayo ako, naglakad papunta sa bintana, nagkunwaring malalim na nag-isip. Pagkatapos ay bumalik ako sa kanya. Sofia, bakit hindi kayo ni Lito pumunta bukas ng tanghali? Isama niyo rin si Queenie. Sa tingin ko, oras na para magkaroon tayo ng seryosong pag-uusap tungkol sa pamilya sa hinaharap. Talaga po. Namula ang kanyang mukha sa inaakala niyang tagumpay. Dad, ang galing naman po. Pumunta kayo sa study ko, sabi ko. Mayroon akong importanteng mga papel na gusto kong ipakita sa inyo, mga dokumento na nakakaapekto sa buong pamilya. Pagkaalis niya, na halos lumulutang palabas ng aking pinto, umupo ako sa aking study at gumawa ng 3 tawag. Ang una ay kay Atty. Arthur Villar, isang notaryo na nakatrabaho ko sa loob ng maraming taon. Arthur, kailangan ko ng pabor at kailangan mong magdala ng kamera. Ang pangalawa ay sa isang print shop sa bayan. Kailangan ko ng replika ng lottery ticket. May mga partikular na requirements. Ang pangatlo ay para sa sarili ko, isang paalala sa gagawin ko at kung bakit.
Gusto nila ng milyon-milyon na hindi naman umiiral. Nagsinungaling sila, nagmanipula, naniktik sa akin. Binasag nila ang 10 taon ng katahimikan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kasakiman. Kaya, ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Ibibigay ko sa kanila kung ano ang nararapat sa kanilang kasakiman. At bukas, malalaman naming lahat kung ano ang itsura ng 400 milyon na wala. Dumating ang Oktubre 21 na may malinaw na kalangitan na nagpapaniwala sa iyo sa mga panibagong simula. Hindi ko naramdaman na gusto kong magsimula ng bago. Naramdaman kong gusto kong tapusin ang isang bagay na dapat ay natapos na 1 dekada na ang nakalipas. Pagsapit ng 11:30, handa na ang lahat. Si Attorney Arthur Villar, ang notaryo, ay nakaposisyon sa sulok ng aking study sa likod ng isang bookshelf kung saan mayroon siyang malinaw na tanawin ng silid. Nag-set up siya ng isang maliit na kamera sa isang tripod na nakatago sa likod ng ilang law books. Nagre-record ito. Sigurado ka ba rito, Francisco? Tanong ni Arthur nang ipaliwanag ko ang aking plano. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa anumang bagay. Ang peking lottery ticket ay nasa aking safe. Isang perpektong replika na ipinagawa ko, kumpleto sa logo ng lottery, at ang numerong 400 milyon na nakaprint sa bold na letra. Mukha itong totoo para maloko ang sinumang desperadong gustong maniwala na ito ay totoo. Tumunog ang doorbell ng eksaktong tanghali. Siyempre, laging nasa oras ang kasakiman. Pinapasok ko sila. Si Sofia na may ensayadong ngiti. Si Lito na halos hindi mapigilang pananabik. Si Queenie na sumusunod sa likod, nasa telepono na naman. Salamat sa inyong pagdating, sabi ko, pinapanatiling mainit ngunit misteryoso ang aking boses. Pakiusap, sumunod kayo sa aking study. Naglakad kami sa aking bahay na nakaisang pila na parang isang prosesyon. Ang aking study ay ang aking santuwaryo, mga bookshelf mula sahig hanggang kisam, ang aking lumang mesa mula sa aking mga araw sa pagkonsulta, mga filing cabinet na puno ng mga dekada ng maingat na inayos na mga tala, at sa sulok, ang safe na ibinigay sa akin ng aking ama 40 taon na ang nakalipas. Maupo kayo, itinuro ko ang mga upuang inayos ko. Umupo sila, si Sofia at Lito, magkatabi, si Queenie sa isang upuan sa tabi ng bintana. Ang hangin ay tila makapal sa pag-asa. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa kamay ni Lito. Nanginginig na naman ang binti ni Lito, ang nerbiyosong senyales na napansin ko dati. Mukhang naiinip si Queenie, ngunit nahuli ko siyang sumulyap sa safe. Marami akong iniisip tungkol sa pamilya kamakailan. Nagsimula akong maglakad ng dahan-dahan. Tungkol sa kung ano ang utang natin sa isa't isa, tungkol sa katapatan at pagiging tapat. Eksakto po yan ang iniisip din namin, mabilis na sabi ni Sofia. Pamilya ang lahat, hindi ba? Tumigil ako sa paglalakad. Dahil naaalala ko, 10 taon na ang nakalipas, hindi gaanong mahalaga ang pamilya. Naaalala kong tinawag akong malamig, malayo, sinisi sa mga bagay na hindi ko kasalanan. Nawala ang ngiti ni Sofia. Dad, humihingi po ako ng tawad para doon. Nagbabago ang mga tao. Nga, sangayon ko. Minsan nagbabago sila para sa mas mabuti. Minsan Naglakad ako papunta sa safe, hinayaan kong manatili ang aking kamay sa dial, lahat sila ay sumandal na parang mga halamang yumuyuko patungo sa liwanag. May mga bagay sa safe na ito, sabi ko ng dahan-dahan, na kumakatawan sa mga taon ng pagsusumikap, maingat na pagpaplano, mga desisyon tungkol sa hinaharap. Sinimulan kong paikutin ang dial, mga dokumento na maaaring magbago sa lahat para sa pamilyang ito. Nag-click ang dial habang inilalagay ko ang kombinasyon. Tumigil sa panginginig ang mga binti ni Lito. Pinigil ni Sofia ang kanyang hininga. Maging si Queenie ay ibinaba ang kanyang telepono. Kapag dumating ang swerte sa isang tao, pagpapatuloy ko, ang aking kamay ay nasa hawakan ng safe. Inilalantad nito ang kanilang tunay na pagkatao, ang kanilang totoong mga prioridad. Hinila ko ang hawakan. Bumukas ang pinto ng safe na may metalikong ungol. At doon ako napahawak sa aking dibdib. Hindi totoo ang sakit, ngunit ang aking pag-arte ay totoo. Humingal ako, umatras mula sa safe, hinawakan ang aking kaliwang braso. Ang dibdib ko, nagawa kong sabihin. Hindi makahinga. Hinayaan kong bumigay ang aking mga tuhod at bumagsak ako sa karpet, sinisiguradong mahuhulog ako kung saan ko sila makikita sa pamamagitan ng bahagyang nakapikit na mga mata. Sa isang iglap walang gumalaw.
Pagkatapos ay sumigaw si Sofia, "Dad." Ngunit hindi siya lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa safe. Mabilis na tumayo si Lito mula sa kanyang upuan, hindi patungo sa akin, kundi patungo sa safe. Ang kanyang mga kamay ay umaabot na sa mga dokumento sa loob bago pa man matapos sumigaw si Sofia, at si Queenie, ang sarili kong apo, ay kinuha ang kanyang telepono, ngunit hindi para tumawag sa 911. Pinanood ko sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na mga mata, habang itinagilid niya ito, inaayos ang anggulo. Kinukunan niya ako ng litrato na nakahiga sa sahig. Diyos ko, sabi ni Sofia, ngunit tumayo na rin siya, papalapit sa safe. Lito, yan na ba? Yan na ba yun? May isang piraso ng papel na nahulog ng mas malakas na buksan ni Lito ang pinto ng safe. Ang peking lottery ticket ay bumagsak na nakaharap sa aking mesa kung saan natamaan ng ilaw ang mga numero. 400 milyon. Kinuha ito ni Lito. Talagang kinuha ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sofia, tignan mo. Kailangan nating tumawag ng ambulansya, sabi ni Sofia, ngunit ang kanyang boses ay malayo, nalilito. Nakatitig siya sa tiket sa mga kamay ni Lito. Humihinga pa ba siya? Tanong ni Lito, hindi nakatingin sa akin. Kumuha si Queenie ng isa pang litrato, nakahiga ako roon, pinapanood sila sa pamamagitan ng halos hindi bukas na mga mata, pinapanood ang kanilang tunay na pagkatao na lumalabas na parang mga nabubuong litrato. Bawat kahindik-hindik na bagay na pinaghihinalaan ko tungkol sa kanila ay nakumpirma sa mga kahila-hilakbot at perpektong segundo na ito. Pagkatapos ay idinilat ko ng buo ang aking mga mata at umupo. Tapos na ang palabas, sabi ko, ang aking boses ay malamig at malinaw. Sumigaw ulit si Sofia, ibang uri ng sigaw mayon. Gulat sa halip na takot. Umatras si Lito, hawak pa rin ang peking ticket. Ano? Anong? Pwede ka nang lumabas ngayon, Arthur, tawag ko. Lumabas si Arthur mula sa likod ng bookshelf, hawak ang kamera. Ang pulang ilaw ng recording nito ay kumukurap pa rin. Ano to? Matinis ang boses ni Sofia. Anong nangyayari? Tumayo ako, pinagpagan ang aking pantalon, at tiningnan sila isa-isa. Ito ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung bakit kayo nandito. Ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga kayo. Nakatitig si Lito sa tiket sa kanyang mga kamay, at pinanood ko ang realidad na nagsisimulang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ito totoo, di ba? Kasing totoo ng pag-aalala mo sa akin, sabi ko. Arthur, nakuha mo ba lahat? Bawat segundo, kumpirma ni Arthur, malinaw na malinaw. Humarap ako sa aking anak, sa aking manugang, at sa aking apo. Nilagpasan niyo ang inyong nag-agaw buhay na ama para kunin ang pera. Nag-selfie kayo sa halip na tumawag ng tulong. Inilantad ninyo kung ano talaga ang mahalaga sa inyo, at hindi ito pamilya. Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamalakas na tunog sa mundo. Ang katahimikan ay namagitan sa amin na parang isang bangin. Ang mukha ni Sofia ay nagbago mula sa namumulang pananabik tungo sa maputlang pagkagulat sa loob ng ilang segundo. Hawak pa rin ni Lito ang peking lottery ticket, nakatitig dito na parabang maaari itong maging isang bagay na totoo. Ibinaba ni Queenie ang kanyang telepono, sa wakas ay nauunawaan na hindi ito content para sa social media. Dad, ano-ano po ang pinagsasabi nyo? Basag ang boses ni Sofia. Ang ticket na yan ay kasing totoo ng pag-aalala mo sa akin, sabi ko, lumakad papunta sa aking mesa at kinuha ang isang folder. Arthur, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang iyong nasaksihan? Lumapit si Atty. Villar, hawak pa rin ang kamera. Ni-record ko ang buong insidente. Malinaw na ipinapakita sa video na si Emmer Collins ay tila nagkakaroon ng medical emergency. Ipinapakita rin nito na si Emmer Rogers ay agad na lumapit sa safe sa halip na kay Emmer Collins. Ipinapakita nito na si Emmer Rogers ay tumingin sa mga laman ng safe bago suriin ang kanyang ama. At ipinapakita nito na si Emmer Queenie Rogers ay kumukuha ng mga litrato ng kanyang lolo na nakahiga sa sahig. Namula ang mukha ni Lito. Tinrap mo kami. Binigyan ko kayo ng isang pagsubok pagtatama ko. At bigo kayo ng husto. Ito ay paninilo. Inihagis ni Lito ang peking ticket sa aking mesa. Sa totoo lang, wala akong ginawang iligal. Nagpanggap akong may problema sa kalusugan sa sarili kong tahanan. Kayo mismo ang naglantad ng inyong tunay na mga prioridad. Nahanap ni Sofia ang kanyang boses.
Nag-aalala kami sa'yo. Tinitignan lang namin kung totoo ang pera bago kami tumawag ng tulong. Binuksan ko ang folder at ikinalat ang mga dokumento sa aking mesa. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ano pa ang alam ko. Kinuha ko ang unang ulat. Ito ay mula kay Jack Morales, isang private investigator. Sinubaybayan niya ang chismis na ikinakalat ninyo tungkol sa aking di umanong panalo sa lottery. Lumalabas na nagkaroon ng pagkalito. Isang lalaking nagngangalang Frank Cruz na nakatira 2 kanto ang layo ay nanalo ng 2.5 milyon. Ngunit naging 400 milyon iyon sa pagitan ng bar at ng iyong desperadong imahinasyon, Lito. Nagtiim ang bagang ni Lito. Pinaimbestigahan mo kami. Pagkatapos kong matuklasan na iniimbestigahan niyo ako, kumuha ako ng isa pang dokumento. Heto ang isang pahayag mula kay Mang Alan, ang aking kapitbahay. Nakita niya kayong dalawa sa bahay ko noong nakaraang linggo nang wala ako, sumisilip sa aking mga bintana, nagpaplano. Hindi ito isang biglaang pakikipagkasundo. Ang mga luha ni Sofia ay totoo na ngayon, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng isang manloloko na nabisto na ang panloloko. Gusto lang naming makipag-ugnayan ulit. Hindi mahalaga ang pera. Talaga? Kumuha ako ng isa pang papel, kung gayon, ipaliwanag mo ito. Isang bank statement na nagpapakita na may isang taong nagpakilalang anak ko ang sumubok na kumuha ng impormasyon tungkol sa aking mga account. O ito, isang pahayag mula kay Patricia, ang cashier sa aking grocery, na nagsasabing, isang dalagang tumutugma sa iyong deskripsyon ang pumasok at nagtanong kung mayroon ba akong ipinagdiriwang kamakailan. Hindi kayo sumusubok na makipag-ugnayan ulit. Nag-imbestiga kayo. Naglakad ako sa paligid ng mesa para tumayo sa harap nila. Lahat silang tatlo ay mukhang mas maliit ngayon, pinaliit ng katotohanan. Heto ang mangyayari, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit tiyak. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang aking buhay ng permanente. Walang tawag, walang pagbisita, walang anumang uri ng kontak. Kung makita ko kayo, kung makarinig ako mula sa inyo, kung susubukan niyong makipag-ugnayan sa anumang paraan, dadalhin ko ang lahat ng ebidensyang ito sa pulisya at magsasampa ng kaso para sa attempted fraud at harassment. Fraud, bulalas ni Lito. Wala kaming nilokong sinuman. Nagkalat kayo ng maling impormasyon tungkol sa isang panalo sa lottery. Sinubukan niyo akong manipulahin batay sa maling impormasyong iyon. Sinubukan niyong i-access ang aking pribadong impormasyon sa pananalapi. Sineseryoso ng batas ng Pilipinas ang pandaraya, lalo na kung may kinalaman ito sa mga matatandang mamamayan. Bahagya akong umiti. At, sapat na ang edad ko para maprotektahan ng mga batas na iyon. Nagsalita si Queenie sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang lahat, maliit ang kanyang boses. Lolo. Huwag, sabi ko ng mahina. Kinunan mo ako ng litrato na nakahiga sa sahig. Hindi ka tumawag ng tulong. Inisip mo ang social media. 14 na taong gulang ka, Queenie. Sapat na ang edad mo para malaman ang tama at mali. Biglang tumayo si Sofia. Malupit kang tao. Noon pa man. Itong buong bagay na ito, itong patibong, nakakadiri. Ano ang nakakadiri, sabi ko, ay isang anak na nawawala ng 10 taon at bumabalik lang kapag iniisip niyang may pera. Ang nakakadiri ay ang pag-access sa impormasyon ng bangko ng iba. Ang nakakadiri ay ang pagkakalat ng kasinungalingan at paniniktik at pagmamanipula. Naglagay lang ako ng salamin. Hindi mo gusto ang nakikita mo. Hindi ko na problema yan. Inabot ko kay Sofia ang folder. Kunin mo to, mga kopya ng lahat. Isipin mo itong isang paalala kung bakit mo ako iiwang mag-isa. Hinawakan ni Lito ang braso ni Sofia. Halika na. Hindi natin kailangan to. Gumalaw sila patungo sa pinto. Isang maliit, talunang prosesyon. Sa may pintuan, lumingon si Sofia. Sana masaya ka, sabi niya nang may kapaitan. Nakatira dito mag-isa kasama ang iyong pagiging matuwid. Hindi ako masaya, sabi ko ng tapat. Pero malaya ako. At iyan ay higit pa sa mararating mo hanggat hinahabol mo ang madaling pera na hindi naman umiiral. Umalis sila. Nagsara ang pinto. Kami ni Arthur ay nakatayo sa biglaang katahimikan. Mas mahirap yan kaysa sa inaasahan mo, mahinang sabi ni Arthur. Pag-amin ko, pero kinakailangan. Paano kung hindi ka nila iwanan? Tiningnan ko ang mga ebidensyang nakakalat sa aking mesa.
Kung gayon, pupunta ako sa pulisya, at mayroon akong abogado sa speed dial sa alinmang paraan, tapos na akong maging target nila. Inayos ni Arthur ang kanyang kamera. Para sa kaalaman mo, Francisco, tama ang ginawa mo. Pagkaalis niya, matagal akong nakaupo sa aking mesa, nakatingin sa mga papel na nagtapos sa aking relasyon sa aking anak para sa kabutihan. Sa labas, papalubog na ang araw, pinipinturahan ang mga pader ng aking study ng mga kulay kahel at ginto. Nanalo ako, ngunit ang pakiramdam ng pagkapanalo ay parang pagluluksa. Dapat ay alam kong hindi sila alis ng tahimik. Sa loob ng 2 araw, Oktubre 22 at 23, wala akong narinig. Hinayaan ko ang aking sarili na umasa na tinanggap na nila ang katotohanan. Dapat ay mas naging matalino ako. Kinaumagahan ng Oktubre 24, tumunog ang aking doorbell. Sinilip ko sa P-phone at nakita ko si Sofia, si Lito, at isang lalaking hindi ko kilala na may dalang briefcase. Binuksan ko ang pinto ngunit hindi ko sila inanyayahang pumasok. Mayroon kayong 5 segundo para lisanin ang aking ari-arian. Lumapit ang abogado, payat na may makintab na buhok at murang suit. Elmer Collins, ako po si Atty. Randall Perez. Kinakatawan ko si Nedma Rogers at Emma Rogers sa isang usapin ng emotional distress at elder abuse. Halos matawa ako. Elder abuse? Malikhain yan. Hindi ito biro, sabi ni Sofia, matigas ang kanyang boses. Nawala na ang anumang pagkukunwari ng mapagmahal na anak. Tinrap mo kami. Ipinahiya mo kami. Sa sarili kong tahanan na legal sa Pilipinas. Tiningnan ko si Perez. Nabanggit ba nila na sinubukan nilang i-access ang aking mga bank account? Na nagkalat sila ng mga maling chismis tungkol sa aking pagkapanalo sa lottery. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Perez, ngunit nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata. Hindi nila sinabi sa kanya ang lahat. Ang aking mga kliyente ay handang huwag nang ituloy ang pagsasampa ng kaso kapalit ng isang settlement na 5 milyon para sa kanilang emosyonal na trauma. 5 milyon. Inulit ko ito ng dahan-dahan. Para saan? Lumapit si Lito, pula ang kanyang mukha. May utang ka sa amin, matanda. Nagsinungaling ka sa amin tungkol sa lottery. Wala akong sinabi kahit minsan na nanalo ako sa lottery. Kayo ang nag-akala niyan. Hinayaan mo kaming maniwala, tumaas ang boses ni Sofia. Minanipula mo kami. Hinayaan ko kayong ilantad kung sino talaga kayo. May pagkakaiba yan. Kumuha si Perez ng isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Elmer Collins, handa ang aking mga kliyente na gawing napakahirap ng iyong buhay kung hindi ka makikipagtulungan. Maaari silang maghain ng mga reklamo tungkol sa iyong estado ng pag-isip. Maaari nilang questionin ang iyong katinuan. Heto na. Hindi isang demanda, isang kampanya ng pananakot. Kaya, para maging malinaw, sabi ko, tinatakot niyo akong magkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin maliban kung babayaran ko kayo. Extortion yan, Elmer Perez. Isang felony yan. Hindi ito extortion kung nagsasabi lang kami ng totoo, sabi ni Sofia. Tungkol sa kung paano mo ako pinabayaan noong bata ako. Tungkol sa kung paano ka naging abusado sa emosyonal. Nag-imbento na siya, lumilikha ng kwento. Bibigyan ka namin ng 24 na oras, sabi ni Perez. Pagkatapos niyan, magsasampa na kami. Kahit manalo ka, malaki ang magagasto sa korte at pinsala sa reputasyon. Umalis sila. Pinanood ko silang maglakad patungo sa kanilang sasakyan, isang rental, malamang na nanunuluyan sa isang murang motel, sinusunog ang natitirang pera ni Lito, lalong nagiging desperado. Pumasok ako sa loob at agad na tinawagan si Atty. Gloria Reyes, ang aking abogado. Nakatrabaho ko siya sa loob ng maraming taon noong panahon ng aking pagkonsulta. Matalino siya, masusi at hindi umaatras. Francisco, sagot niya sa ikalawang ring. Iniisip ko kung kailan ka tatawag. Nabalitaan mo? Maliit na komunidad sa mga family law attorney. Kilala si Randall Perez sa pagtanggap ng mga kasong kaduda-duda. Nakaharap siya ng disiplina mula sa Bar Association. Ang katotohanang kinuha siya ng iyong pamilya ay nagsasabi sa akin ng lahat tungkol sa kanilang kaso. Tinatakot nila akong magkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin maliban kung babayaran ko sila ng 5 milyon. Extortion yan. Sinabi ba yan ni Perez ng direkta? Halos ganoon na. Magandang balita.
Ang pananakot ay gumagana lang sa mga taong madaling matakot. Sa tingin ko, hindi ka madaling matakot, Francisco. Hindi na. Kung gayon, heto ang gagawin natin. Gagawa ako ng isang cease and desist letter na nagdodokumento ng lahat. Ang mga maling chismis sa lottery, ang tangkang pandaraya sa bangko, ang harassment. Makikipag-ugnayan din ako sa Philippine Lottery Commission. Sineseryoso nila ang pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga panalo sa lottery. Sapat na ba yan? Simula pa lang yan. Francisco, nananakot lang sila. Wala silang kaso. Umaasa siyang magbabayad ka para paalisin sila. Pero kung magbabayad ka, babalik lang sila para sa mas marami pa. Kaya, tatawagan natin ang kanilang bluff. Eksakto. Maghahanda ako ng mga dokumento bukas ng umaga. Iimbitahan natin sila sa isang pulong sa aking opisina at ipapakita sa kanila kung gaano kalaki ang problemang kinakaharap nila. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa aking sala, nakatingin sa labas ng kalye. Maliwanag at mainit ang hapon. Bahagi sa akin ang nag-iisip kung dapat ko na lang silang bayaran. Masakit ang 5 milyon, ngunit hindi ako masisira. Ngunit iyon mismo ang inaasahan nila. Tumataya sila na mas magiging kaakit-akit ang mas madaling landas kaysa sa pakikipaglaban. Tumataya sila na lumambot na ako sa pagreretiro. Nagkamali sila ng taya. Kinuha ko ang aking telepono at gumawa ng isa pang tawag. Kay Jack Morales. Jack, kailangan kong patuloy mong subaybayan sina Lito at Sophia Rogers. Kailangan kong malaman kung saan sila nanunuluyan, sino ang kanilang kinakausap, ano ang kanilang pinaplano. Sa tingin mo ba ay lalala pa ito? Sa tingin ko ay desperado sila at ang mga desperadong tao ay nagkakamali. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga pagkakamaling iyon kapag nangyari ito. Masusunod. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa paghahanda, pag-aayos ng aking mga dokumento, paggawa ng mga timeline, pagbuo ng aking kaso tulad ng pagbuo ko dati ng mga audit report, sistematiko, masusi, hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Kung gusto ni na Sofia at Lito ng digmaan, makukuha nila ito. Ngunit may nakalimutan silang importante. Ginugol ko ang 40 taon sa pagpanalo ng mga laban, na ipinaglaban gamit ang mga papeles at pasensya, at hindi pa ako natalo kahit isang beses. Kinaumagahan ng Oktubre 25, tumawag si Gloria. Tapos na. Ipinadala ko na ang sulat. Mayroon silang appointment sa aking opisina bukas ng 10 oras ng umaga. Mariin kong iminungkahi na dumalo sila. Mariing iminungkahi. Maaaring nabanggit ko na ang hindi pagdalo ay magreresulta sa agarang pagsasampa ng mga kaso sa Philippine National Police at sa Office of the Attorney General. Iyon ay kadalasang nag-udyok sa mga tao. Sa tingin mo ba ay darating sila? Darating sila. Ang mga taong tulad ng iyong anak at manugang ay laging iniisip na kaya nilang daanin sa usapan ang problema. Darating sila na umaasang makipagnegosasyon. Sa halip sila ay matututo. Kinabukasan, Oktubre 26, dumating ako sa opisina ni Gloria ng 9:30. Ang kanyang gusali ay nasa sentro ng lungsod, puro salamin at bakal, ang uri ng lugar na nagpapahayag ng propesyonal na kakayahan. Sinalubong ako ni Gloria sa lobby. Handa ka na ba para dito? Tanong niya. 2 linggo na akong handa. Umakyat kami sa kanyang conference room at naroon na, naghihintay, si Ginang Gwen Torres mula sa Philippine Lottery Commission. Siya ay isang babae na nasa kalagitnaan ng 40, propesyonal na nakabihis na may kalmadong kilos ng isang taong sanay humawak ng mga kaso ng pandaraya sa lottery. Elmer Collins, kinamayan niya ako. Nasuri ko na ang mga materyales na ipinadala sa akin ni Gloria. Malaking sitwasyon ito. Iyan ang isang salita para dito. Eksaktong 10 oras ng umaga, tumunog ang intercom ng receptionist. Miss Reyes, nandito na po ang 10 oras nyo. Papasukin sila. Pumasok sa conference room sina Sofia, Lito, at ang kanilang murang abogado, si Atty. Randall Perez. Natigilan sila nang makita kaming tatlong naghihintay. Ano to? Tanong ni Perez. Akala ko ito ay isang pulong kasama si Elmer Collins. Ito nga, mahinahon na sabi ni Gloria. Pakiusap, maupo kayo. Umupo sila, ngunit nakikita ko ang pagod sa kanilang mga mata. Si Lito ay patuloy na sumusulyap sa pinto na para bang kinakalkula ang mga ruta ng pagtakas.
Ang mukha ni Sofia ay mayroong itsura ng isang taong napagtanto na pumasok sila sa isang patibong. Hayaan niyong ipakilala ko ang lahat, simula ni Gloria. Ito si Ginang Gwen Torres mula sa Philippine Lottery Commission. Miss Torres, ito sina Sophia Rogers, Lito Rogers, Quenny Rogers, at ang kanilang abogado, si Attorney Randall Perez. Binuksan ni Gwen ang isang folder. Nandito ako sa aking opisyal na kapasidad upang ipaalam sa inyo na ang pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga panalo sa lottery ay isang seryosong pagkakasala sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Nakakasira ito sa tiwala ng publiko sa sistema ng lottery at bumubuo ng pandaraya. Hindi kami nagkalat ng maling impormasyon, simula ni Lito. Kami lang ni. Sinabi ninyo sa hindi bababa sa 7 tao, ayon sa aming investigasyon, na si N. Collins ay nanalo ng 400 milyon sa lottery. Ginamit ninyo ang maling pahayag na ito upang bigyang katwiran ang inyong mga hinihingi na pera mula sa kanya. Iyan ay textbook fraud. Namutla si Sofia. Akala namin totoo. May nagsabi sa amin. Hindi mahalaga ang intensyon, pagpapatuloy ni Gwen. Wala kayong ginawang pagsisikap na beripikahin ang impormasyon. Hindi kayo nakipag-ugnayan sa komisyon ng lottery. Nagkalat lang kayo ng mga chismis at pagkatapos ay sinubukang kumita mula sa mga ito. Naglagay si Gloria ng isa pang folder sa mesa. At pagkatapos ay mayroon pang extortion, ang mga pagbabanta na sirain ang reputasyon ni Mr. Collins maliban kung babayaran niya kayo ng 5 milyon. Ang mga maling paratang ng elder abuse, ang tangkang hindi otorisadong pag-access sa kanyang mga bank account. Dapat ko pa bang ipagpatuloy? Sinubukan ni Perez na magsalita. Ang aking mga kliyente ay sumusubok na makipag-ugnayan ulit sa pamilya. Anumang hindi pagkakaunawaan. May video evidence, mahinahon kong sabi. Ito ang unang beses na nagsalita ako at lahat ay tumingin sa akin. Video nila na nagmamadaling kunin ang pera sa halip na tulungan ako noong tila inaatake ako sa puso. Video ng aking apo na kumukuha ng mga litrato sa halip na tumawag ng tulong. Lahat ay dokumentado, may timestamp, at sinaksihan ng isang lisensyadong notaryo. Nagsimulang umiyak si Quenny. Hindi malungkot na luha, galit na luha. Ang uri ng pag-iyak na dumarating kapag napagtanto mong nahuli ka na at wala ng paraan para makatakas. Heto ang mangyayari, sabi ni Gloria. Inilapit niya ang mga papel sa mesa. Pipirmahan niyo ang isang legal na kasunduan. Wala kayong magiging kontak kay M. Collins. Walang tawag, walang pagbisita, walang email, walang social media contact, wala. Hindi niyo siya pag-uusapan sa sinuman. Hindi niyo sisirain ang kanyang reputasyon. Hindi kayo lalapit sa loob ng 500 talampakan mula sa kanyang tirahan. Kung lalabagin niyo ang alinman sa mga tuntuning ito, magsasampa kami agad ng mga kasong kriminal. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon. At kung hindi kami pumirma, tanong ni Lito, mahina ang kanyang boses. Kung gayon, magsasampa kami ng mga kaso ngayon, sabi ni Gwen. Wire fraud, attempted fraud, elder abuse, extortion, harassment. Mamili kayo. Ang ilan sa mga iyon ay mayroong federal na parusa. Lumapit si Perez para bumulong kina Sofia at Lito. Hindi ko marinig kung ano ang sinabi niya, ngunit mahuhulaan ko. Sinasabi niya sa kanila na wala silang pagpipilian. Sinasabi niya sa kanila na pumirma. Nakakabaliw ito, sabi ni Sofia, ngunit walang lakas ang kanyang boses. Ama ko siya. Ginawa niya ito sa amin. Tinrap niya kami. Binigyan niya kayo ng pagpipilian, sabi ko, at hinayaan kong pumasok ang lamig sa aking boses sa bawat hakbang. Pinili ninyo ang kasakiman. Pinili ninyo ang manipulasyon. Pinili ninyo ang kasinungalingan. Binigyan ko lang kayo ng sapat na lubid. Malupit kang tao, bulong ni Sofia. Hindi, sabi ko. Tapos na lang akong maging biktima mo. Unang kumuha ng panulat si Lito. Pumirma siya ng mabilis at galit na mga guhit. Sumunod si Sofia. Tumutulo na ang luha sa kanyang mukha ngayon. Totoong luha sa wakas, ngunit luha ng pagkatalo sa halip na manipulasyon. Huling pumirma si Quenny, nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha ni Perez ang mga papel. Tapos na kami dito. Sabi ni Gloria. Tapos na nga kayo. Tumayo sila. Mukhang may gustong sabihin si Lito. Marahil ay gumawa ng isang huling pagbabanta. Ngunit hinawakan siya ni Perez sa braso at dinala siya patungo sa pinto.
Huminto si Sofia sa may pintuan at lumingon pabalik sa akin. Tiningnan ko siya sa mata at hindi ako nagbigay ng anumang emosyon. Walang galit, walang simpatya, tanging ang malamig na pagtatasa ng isang taong sa wakas ay nakita ang katotohanan. Umalis siya. Nagsara ang pinto. Ang katahimikang sumunod ay parang katapusan ng isang bagay o marahil ay simula. Nahuhuli ng kasakiman ang lahat ng humahabol dito, mahina kong sabi. Sumikat ang Oktubre 27 na malinaw at malamig, ang uri ng umaga sa Quezon City na nagpapaalala sa iyo kung bakit lumilipat ang mga tao dito. Nakaupo ako sa aking likod bahay kasama ang aking kape, pinapanood ang pagsikat ng araw na pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, naramdaman kong nakakahinga na ako. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Gloria. Walang paglabag na naiulat. Wala na sila. Nag-text ako pabalik ng pasasalamat at isinantabi ang telepono. Mamayang umaga, habang nagdidilig ako ng aking mga halaman, lumapit si Mang Alan mula sa kabilang kalye. Hoy Francisco, hindi ko na nakikita ang anak mo kamakailan. Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ang lahat, sabi ko. Minsan nalulutas ang mga problema sa sarili nitong paraan kapag binigyan mo sila ng tamang tulak. Dahan-dahang tumango si Mang Alan. May mga narinig ako. Mga tsismis sa kapitbahayan. Tungkol daw sa mga lottery ticket. Tsismis lang, sabi ko. Naririnig ng mga tao kung ano ang gusto nilang marinig. Well, ano man ang nangyari, mukha kang mas relaxed. Mabuti yan. Pagkaalis niya, pumasok ako sa aking study. Ang folder na may lahat ng ebidensya ay nakapatong sa aking mesa. Ang ulat ng investigasyon ni Jack, ang video ni Arthur, ang mga bank statement, mga salaysay ng mga saksi, lahat ay maingat na inayos. Kinuha ko ito, naramdaman ang bigat ng katotohanan. Dinala ko ito sa safe, ang parehong safe kung saan nagtapos ang lahat ng ito. Pinaikot ko ang dial, inilagay ang kombinasyon, at inilagay ang folder sa loob. Lahat ay dokumentado, lahat ay naitabi sakali mang kailanganin. Ngunit hindi ko naisip na kakailanganin ko pa ito. Natuto na sina Sofia at Lito ng kanilang leksyon. Natutunan nilang hindi umiiral ang madaling pera, na may mga kahihinatnan ang panloloko, at kung minsan ang taong inaakala mong biktima, ay alam na alam kung anong laro ang iyong nilalaro. Isinara ko ang safe, itinago ang lahat. Noong Oktubre 28, nakatanggap ako ng isang certified letter mula sa opisina ni Gloria. Sa loob ay isang maikling tala. Umalis na ng Quezon City ang pamilya Rogers. Bagong address ay sa Davao. Walang tangkang makipag-ugnayan na ginawa. Pinananatili ang kasunduan. Opisyal ka ng malaya. Umiti ako. Ang Davao ay halos kasing layo na mula sa Quezon City na maaari nilang marating nang hindi umaalis ng bansa. Mabuti. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking likod bahay na may isang baso ng alak. Isang masarap na cabernet na itinatabi ko. Pinanood ko ang isa pang paglubog ng araw, mas maganda pa ito. O marahil ay mas malinaw ko lang itong nakikita ngayon. Tumunog ang aking telepono. Si Jack Morales. Gusto ko lang magbigay ng huling update bago ko isara ang iyong file. Sinundan ko sila sa airport kahapon. Sumakay sila ng eroplano papuntang Davao na may one-way ticket. Mukhang talunan. Kakaunti ang bagahe. Mukhang hindi na sila babalik. Mabuti nang malaman. Salamat, Jack. Ipadala mo sa akin ang iyong huling invoice. Naipadala ko na. Francisco, sa totoo lang, mas mahusay mong hinawakan ito kaysa sa karamihan ng mga tao. Maraming tao ang magbibigay na lang ng pera para paalisin sila. Iyon mismo ang inaasahan nila na lumambot na ako. Pinatunayan mong mali sila. Ingat ka. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa papalapit na dilim at inisip si Sofia. Talagang inisip siya. Tungkol sa batang babae na dating umuupo sa aking kandungan at hinihiling sa akin na basahan siya ng mga kwento. Tungkol sa teenager na umirap sa aking mga biro, ngunit tumawa pa rin. Tungkol sa dalagang sinisi ako sa pag-alis ng kanyang ina at inalis ako sa kanyang buhay. Matagal ko nang nawala ang aking anak, marahil bago pa man siya umalis. Ang taong nagpakita 2 linggo na ang nakalipas ay hindi siya. Isa lang itong taong suot ang kanyang mukha, hinahabol ang perang hindi naman umiiral. Marahil ay may natutunan siya mula rito.
Marahil sa Davao, sa panibagong simula, matututunan niyang hindi gumagana ang mga shortcut. Na may kapalit ang manipulasyon. Na ang pamilya ay higit pa sa mga simbolo ng pera. Marahil, ngunit malamang hindi. May mga taong hindi natututo. Nagpapatuloy lang sila sa susunod na plano, sa susunod na panloloko, sa susunod na madaling biktima. At ayos lang iyon. Hindi ko na problema iyon. Pinrotektahan ko ang aking sarili, ipinaglaban ang aking sarili, at ginawa ang lahat ng hindi lumalabag sa anumang batas. Naglagay lang ako ng salamin at hinayaan siyang makita ang sarili niyang refleksyon. Sapat na yon. Sa pamamagitan ng sliding glass door, nakikita ko ang aking study. Nakasara ang safe. Nakatago ang ebidensya. Tapos na ang kabanata. Bukas ay gigising ako sa isa pang umaga, isa pang araw ng payapang pagreretiro, isa pang araw ng pagiging eksakto kung sino ako, sistematiko, maingat, at malaya. Walang anak na babae, walang manugang, walang apo. Ang mga bakanting espasyo kung saan dapat sila naroon ay laging masasakit, kahit kaunti. Ngunit natutunan ko ng mabuhay na may kawalan noon, at kapalit ng kawalan na yon, mayroon akong isang bagay na napakahalaga. Kapayapaan. Walang mga manloloko sa aking buhay, walang mga manipulator, walang sinumang sumusubok na kunin ang hindi sa kanila. Itinaas ko ang aking baso sa huling liwanag sa kanlurang kalangitan at binigkas ang mga salitang nabubuo sa aking isipan sa loob ng ilang araw. Ang kasakiman ay ang patibong na itinakda ng mga tao para sa kanilang sarili. Nagsimulang lumitaw ang mga bituin isa-isa. Lumamig ang hangin. Sa di kalayuan may tumahol na aso. Patuloy na umiikot ang mundo. Nanalo ako sa pamamagitan ng pagtangging maglaro ng kanilang laro sa kanilang mga tuntunin. Nanalo ako sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang patibong na walang nahuli kundi ang katotohanan. At ngayon ay nanalo ako sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila at pagpapatuloy sa aking buhay. Masarap ang alak. Perpekto ang gabi. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong ganap na payapa. Bukas ay magdadala ng mga bagong umaga, mga bagong problema, mga bagong kagalakan. Ngunit ngayong gabi, umupo lang ako at ninamnam ang tahimik na tagumpay ng pagiging aking sarili, hindi ginugulo, at hindi minamanipula sa tahanang itinayo ko gamit ang aking sariling mga kamay at ipinagtanggol gamit ang aking sariling talino. Sapat na ito. Higit pa ito sa sapat. Ito ay lahat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.